Lex. Tignan mo, tignan mo. Ay, yung ano natin. Hanggang dito lang naman. Hindi. Tignan mo, tignan mo. Walang salita. 5 viewers sa lang. Abang doon. Turn kasi makikita pa talaga dapat kayo. Kala ko nakikita sila kanina. Share. Ano siya i-share? Punto lang. Hello. Hello. Isang magandang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Sa mga kasama ko po dito sa church and yung ating pong brothers and sisters on the other side of the screen. No, ito po ay bago sa atin. Pero nakakatuwa dahil inalaw ng Lord na we can still praise God kahit na tayo ay magkakalayo. So let's worship God with our family sa ating mga tahanan. So i-share ko lang po sa inyo as we start. The God who made the heavens and earth is the same God na gumawa sa iyo at sa akin. Today, we must be reminded that He knows everything about His creation. So we can rest in the truth that He is very aware of what is happening now sa'yo, sa akin. In addition, let us be reminded that like other creation, we are made to worship Him. So regardless kung ano yung pinagdadaanan natin, it can be in a general or in a very personal manner. Ibaba natin lahat yan sa Panginoon. And patuloy tayo magpasakop sa Kanyang pamamahala. At umawi tayo ng papuri na nakatuon kung sino siya bilang Diyos sa ating mga buhay, revealed on the Scripture, and revealed sa ating mga buhay. The Lord, according to Psalms 103:19, the Lord has established His throne in heaven, and His kingdom rules over all. He is on the throne, and He deserves our praises. So let's sing and declare who God is according to the Scripture and in our lives, with all of our being. That's it. Come on. Lord, the kingdom and the power and the glory forever is yours. Heaven and earth bow down in your
hindi lang yun, we can fully access God and praise Him, and He is pleased sa ating pag-aawitan. And sing you inhabit the praises of your people. Kingdom of God we find.
if you are limited, so we praise you, God, for who you are. You are worthy of our praise. My heart will sing our praise. It's your God. Yes, Lord, you are the name above all names. Name above all names. You are worthy of our praise. My heart will sing our praise. It's your God. Let's sing how Sing with me how great is our God. All will sing how great is our God. for the last time we sing how great is our God. Come on. Is our God. Sing with me how great is our God. All will see how great is our God. You're the name above all names, O God. We praise you. We acknowledge, Lord, na napakaliit po namin, Panginoon, but you still care for us. Thank you, Jesus, because you are our God. You are not limited, God. You are holy, 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 and great, great God. We praise you for who you are. And Lord, be glorified in the midst of us. Sa aming mga tahanan, Panginoon, mangusap ka. Sa aming pamilya, O God. And hayaan niyo po na ang lahat ng possible fears na maramdaman namin sa mga susunod na araw, Panginoon, ay punan, Panginoon, at takpan, Panginoon, ng katotohanan na mahal mo kami. At ikaw po, Panginoon, ay magkakayahan by your will, Panginoon, na kami pong lahat ay maligtas. Thank you, Jesus, because you have overcome yung pinaka-greatest fear na pwedeng maramdaman namin, Panginoon, and that is death, Panginoon. You have overcome it by dying at the cross, Panginoon. By your own will. Salamat, Panginoon, because our position, Panginoon, ay nakabase sa kung paano niyo po tinitingnan si Jesus Christ at hindi po dahil kung sino kami. Kaya po kami, Panginoon, ay makakapag-rest, Panginoon, sa katotohanan na ang lahat ng bagay, Panginoon, na nangyayari ngayon ay pawang sa kalooban mo. Lahat ito ay nasa plano mo, Panginoon. Give us wisdom, Panginoon, na sa bawat buhay po namin ay hindi po namin ariin, Panginoon, ang mga pangyayaring ito na selfishly because we know that it is for your glory. We love you, God, and kayo po ang patuloy na mangusap sa aming mga buhay. Patuloy ka, Panginoon, na maging Diyos ng mga Diyos, Panginoon. We love you, God, and we praise you. We give all the glory and praise that you deserve, Panginoon. The highest praise, Panginoon, na kaya namin ibigay, Panginoon. We love you, God, and be glorified. In Jesus' name we pray. Amen.
kami sa Burol. Tapos, meron isang nag-comment, kasama ko yung mga kasama natin sa simbahan. Sabi niya, ang saya-saya nyo, no? Kayong mga Christians. Tapos, dalawang set ko siya natignan, na parang, uy, nagre-reflect yung joy namin bilang Kristiyano sa kabila ng malungkot na mga pangyayari. Or, grabe itong mga to, nagluluksa naman, tatawanan pa. Diba? Pero kidding aside, nakita ko po doon, yung siguro, yung joy natin bilang Kristiyano, hindi siya natin makupublik. Alam niyo po yun? Naniniwala tayo at alam kasi natin na kahit na yung nangyayari sa paligid natin ay chaotic o magulo, hindi pabor sa ating gusto, masakit, na tayo ay napipigilang gumawa ng mga bagay na normal naman natin ginagawa, minsan parang ang gulo-gulo na. Pero ang katotohanan, sa loob kasi natin, merong Kristo sa puso, meron tayong Jesus. So yun yung nagdudulot sa atin ng kaligayahan. Kaya, totoo yung sinabi ni Pablo yung utos niya, no? Magpasalamat tayo sa lahat ng pagkakataon kasi yun yung kalooban ng Panginoon para sa atin. So, nandito po ako sa inyong harapan upang pangunahan tayong lahat sa pananalangin ng pasasalamat at pagkilala sa sovereignty ng Panginoon na itong mga bagay na nangyayari ay alam niya, hindi ito wala sa plano niya. And the fact that He's our God who created us, we should be. Hindi ko lang kayo hinihikayat, pero sinasabihan ko kayo, alinsunod sa Biblia, magpasalamat tayo sa Panginoon. Samahan niyo po akong manalangin. Heavenly Father, all the praises be unto your name. Lord, salamat, maraming salamat, Panginoon. Dahil nakakapagpasalamat pa rin kami sa likod ng mga bagay na nangyayari sa aming paligid, sa mga personal na buhay, sa mga nangyayari sa aming mga trabaho, sa mga nangyayari sa buhay ng mga mahal namin sa buhay, sa nangyayari sa gobyerno, sa nangyayari sa Pilipinas, sa nangyayari sa buong mundo. Nagpapasalamat kami, meron kaming joy, hindi dahil dinedenay namin na things are really happening. No, Lord. Ina-acknowledge namin that this thing happened, yet, Panginoon, mas kinikilala namin na Ikaw ang Diyos, buhay ka, in control ka, hawak mo kami. At yun po, Panginoon, yung katotohanan na hindi namin matatago at dahil doon nagpapasalamat kami. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat sa araw na ito na nakakapag-praise pa rin kami, nakakapag-worship pa rin kami sa iyo, Panginoon, in any means possible. Maraming salamat sa patuloy na paglulubog mo sa simbahan ito, sa pag-iingat mo sa buong Cavite City, sa patuloy na pagiging Diyos mo sa buong Pilipinas, maging sa buong mundo. Tinataas ka namin, tulungan mo kami na kahit na anong mangyari, pabor man sa personal namin gusto o hindi, mas piliin namin na lagi magpasalamat sa iyo. Ikaw ang Diyos, ikaw ang hari ng mga hari, ikaw at ikaw lamang ang dapat namin pasalamatan at pagpurihan, Panginoon. All the praises be yours. In Jesus' name we pray. Amen. Magandang araw po, a blessed church. Dinala tayo ng Panginoon sa isang sitwasyon na hindi familiar sa ating lahat. Pero salamat kasi sa kabila ng katotohanan na magbabago ang sitwasyon natin from time to time, hindi nagbabago ang katotohanan. Ang Diyos ay tapat, marunong, mabuti, makapangyarihan at patuloy na naghahari. Kaya narito po tayo ngayon, patuloy pong nananambahan sa ating mga sarili-sariling tahanan at hindi tayo bibiguin ng Panginoon. His presence is with us in every home of every Christian family that worships. So, sa pagkakataong ito, iniimbitahan ko po kayo na buksan po ang inyong Bible sa Psalm 91. Babasahin ko po ito sa New Living Translation. Psalm 91, I'll give you a few moments to open your books, open your Bibles. Ready na po? Psalm 91. Those who live in the shelter of the Most High will find rest in the shadow of the Almighty. This I declare about the Lord.
He alone is my refuge, my place of safety. He is my God, and I trust Him. For He will rescue you from every trap and protect you from deadly disease. He will cover you with His feathers. He will shelter you with His wings. His faithful promises are your armor and protection. Do not be afraid of the terrors of the night, nor the arrow that flies in the day. Do not dread the disease that stalks in darkness, nor the disaster that strikes at midday. Though 1,000 fall at your side, though 10,000 are dying around you, these evils will not touch you. Just open your eyes and see how the wicked are punished. If you make the Lord your refuge, if you make the Most High your shelter, no evil will conquer you, no plague will come near your home, for He will order His angels to protect you wherever you go. They will hold you up with their hands, so you won't even hurt your foot on a stone. You will trample upon lions and cobras. You will crush fierce lions and serpents under your feet. The Lord says, I will rescue those who love me. I will protect those who trust in my name. When they call on me, I will answer. I will be with them in trouble. I will rescue and honor them. I will reward them with a long life and give them my salvation. Samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin ng Panginoon. Panginoon, salamat po sa pagkakataon nito, sa pribilehiyo na ipinagkaloob mo sa amin. Na sa kabila, Panginoon, ng banta ng coronavirus, binigyan mo po kami ng kagustuhan, pagnanais, kakayahan para maipagpatuloy na maipagdiwang ang araw na ito, Panginoon. Hindi ka po nagbabago, ikaw ay narito sa amin, ikaw po ay kasama namin, at nalulugod ka sa aming mga pagpupuri. Gabayan niyo po kami sa aming pag-aaral, Panginoon. Ang banal na Espiritu mo, lamang ang aming inaasahan, Lord, upang maunawaan namin ang nais mong sabihin sa amin. Nagpapasako po kami at nagpapakumbaba sa iyong pamamahala at sa iyong kagustuhan na kami po ay baguhin at turuan. Papurihan ka, Panginoon, sa iyong pong lahat ng karangalan sa pangalan ni Jesus. Amen. So kung kayo po ay mga magulang, nanay, tatay, head of the family, inanayahan ko po kayo, hinihikayat ko po kayo na pangunahan po ang inyong pamilya sa pakikinig ng salita ng Diyos. Mamaya po meron naman po tayong kaya mag-send ng mga ng manuscript, ng sermon manuscript natin. Okay? At request lang po kayo, siguro mamaya i-upload natin sa ating a Blessed Church page. So antabay lang po tayo sa mga yan. By the way, itong Psalm 91 po ay na-preach, na-ituro na sa atin ni Ate Maricar Pascua sa Blessed Church way back in 2017. At tinatawag ng pagkakataon itong sitwasyon na ating kinapapalooban ngayon na muli natin itong makalakay. At hatid po nito ay karunungan at kapanatagan na sa kabila po ng banta ng coronavirus, tayo po ay makakaasa sa presensya ng Panginoon sa ating mga buhay. And by the way, this could be one of the most comforting psalms in the Bible. Ang tawag po ng iba dyan, 911 hotline. Particularly po yung Psalm 91 verse 1. Okay? Many Christians po yun po ang tawag. God's 911 hotline. Meron din po akong ilang mga kakilala ng mga magulang sa Blessed Church na ipinapasaulo ito sa kanilang mga anak, which is really a good practice because they believe this to be a spiritual warfare psalm. It is a psalm of protection. So, napakaganda po ng Psalm 91 and it has become a favorite passage to many Christians. Ngayon po, tatalakayin po natin ito. Pinamagatan po ito in His presence. At sana po ma-enjoy po natin ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Bagamat hindi naman po nabanggit, marami pong Bible scholars ang naniniwala na ito po ay isinulat ni Moises bilang karugtong ng Psalm 90. So pag-aralan po natin ito
sa ating pong first point, in His presence, we find our safest place. In His presence, we find our safest place. We see that in verses 1 to 2. Sa unang talata, ang sabi po, those who live in the shelter of the Most High will find rest in the shadow of the Almighty. Yung salita pong live, dyan sa talatang yan, ang original word po na ginamit sa Hebrew ay yashav. Nang ibig pong sabihin ay to inhabit. Sa Tagalog, ang ibig pong sabihin ay panahanan o tirhan. Sa literal na gamit ng salitang yashav, pwede rin po itong i-interpret na umupo at manatiling nakaupo o makitumpok. So, ang sinasabi sa atin ng Diyos dito, okay, siya ay nananahan. Okay? Ang mga taong nananahan sa kanyang tahanan. Okay? Ginamit din yung salitang shelter. Sabi, dwell in the shelter. Sa ibang translation, ang ginamit po doon sa salitang shelter ay secret place. Secret place, o sikretong lugar. It pertains to none other than the presence of our God. At bakit po secret? It is indeed secret because not everyone knows it. Many, when they face problems, would choose to dwell on their earthly security. Marami pong tao, maging ang mga Kristiyano, minsan natutukso na sa panahon ng mahihirap na sitwasyon, kung kapag tayo nababakbat ng mga pagsubok, mga problema, ang una natin tinatakbuhan ay yung ating mga earthly shelters. At ano po yun? Yung ating mga bank account, yung ating mga employment, businesses, connections, credentials, at marami pang iba. At kapag ganoon po ang tutok ng mga tao, kung ang atensyon po natin sa gitna ng mga mahihirap na sitwasyon ng ating buhay, sa gitna ng mga pagsubok ay mali. Ito po ay may kukumpara sa isang mahunang tahanan. Sabi po sa mga awit, 127, ang sabi po, malibang itayo ng Panginoon ang bahay, walang kabuluhang nagsisigawa ang nagtatayo. Malibang ingatan ng Panginoon ang bayan, walang kabuluhang bumigising ang bantay. Psalm 127, verse 1. So anong ibig sabihin ng to dwell in the shelter of the Most High? Ang ibig pong sabihin nito, it is to permanently reside in the presence of our God. When we dwell in the shelter of the Most High, His presence becomes our comfort zone. His presence becomes the safest place we could ever be. And another word mentioned in those early verses of Psalm 91 is the word abide. Abide. Ano po ibig sabihin ng abide? To abide in the shadow of the Almighty, ang ibig pong sabihin niyan is to lodge, manatili, magtago, to lodge under the wings of our mother eagle. So inihalin tulad po ang Diyos sa isang ahila na handang ipagsanggalang ang kanyang mga anak. Kung saan kaya niya tayong itago sa ilalim ng kanyang mga pakpak. So verse 2 ang sabi, this I declare about the Lord. He alone is my refuge, my place of safety. He is my God, and I trust Him. So kung ang iyong tahanan ay nagtataglay ng matatag na pundasyon, walang lugar ang pag-aalala. That's for sure. Mananatili itong nakatindig sa kabila ng kahit anumang banta. At ano pong reason natin, ano pong dahilan natin to believe that our dwelling place is the safest? How do we know that our dwelling place as Christians is the safest place to be? The answer is because our God is a strong foundation. Our God is a strong foundation. Alam niyo po, kakaiba itong Psalm 91 kasi sa unang dalawang talata pa lang, nabanggit na ang 4 na iba't ibang pangalan ng Diyos. It made mention of the name El Elyon, nang ibig pong sabihin ay God Most High.
Ibig sabihin, God Most High, no one is above Him. At yung salitang, o yung pangalan na El Shaddai, nang ibig mong sabihin, God Almighty. Bukod pa roon, ginamit din yung pangalan na binubuo ng tatlong mahalagang letra, Yod, He, Vav, He. Okay? O Yehovah. Okay? At ginamit din po yung pangalan na Elohim, nang ibig mong sabihin ay God. So that is our safest place. We dwell in that strong foundation na walang iba po kundi ang presensya ng ating Diyos na buhay. Ngayon, halimbawa kung bumabagyo po, bumabaha o lumilindol o may paglaganap ng mga epidemya, siguro po agree po kayo sa akin na para sa isang bata, ang pinakaligtas na lugar ay sa piling ng kanyang mga magulang. Pwede mo siyang utuin na, anak, aalis muna ako, bibili lang ako ng pagkain, pag uwi ko dito, meron ng pasalubong. Pero that child will never be at peace until your presence is with them. And the same thing applies to us as God's children. God's presence is our safest dwelling place. He is our refuge and fortress in whom we fully trust. So that's our first point for today. In His presence, we find our safest place. Secondly, in His presence, we receive His sure protection. Again, in His presence, we receive His sure protection. We see this in verses 3-13. Verses 3 to 13, rather. Yung verses 3 to 13 po, nagtataglay po ng magagandang pangako ng Diyos para sa atin. Pangako ng pag-iingat, pangako ng proteksyon para sa ating mga anak ng Diyos. Una po, binanggit po roon yung protection from diseases. No? Ang sabi sa verse 3, protect you from deadly disease. Sa verse 6, ang sabi po, do not dread the disease that stalks in darkness. And we also see in verse 10, no plague will come near your home. And not only protection from diseases, it also promises protection from disasters. Ang sabi po sa verse 5, do not be afraid of the terrors of the night, nor the arrow that flies in the day. And we also see in verse 7, ang sabi po, though 1,000 fall at your side, though 10,000 are dying around you, these evils will not touch you. And also in verse 13, ang sabi po, you will trample upon lions and cobras. You will crush fierce lions and serpents under your feet. By the way, we ought to understand that this is a song. Ito po ay awit, and every detail of it is expressed. Every truth that we see in it is expressed metaphorically. Kapansin-pansin din po, yung tatlong magkakaibang bagay na binigyan diin sa mga talatang ito. Ano-ano po yan? Una, ang kanyang masigasig na pagsasanggalang. Binigyan din po yung sa ika-4 na talata, ang pagkakatulad ng Diyos sa isang inahing agila. Ang sabi ko sa verse 4, He will cover you with His feathers. He will shelter you with His wings. His faithful promises are your armor and protection. Bukod po sa kanyang masigasig na pagsasanggalang, makikita rin po natin dito ang kanyang personal na pagkalinga. Bagamat ang Diyos po ay malaki at tayo'y tila mga alikabok lamang, maingat pa rin niya tayong inaalagaan. At makikita rin po natin ito sa ibang bahagi ng mga awit. Sa Psalm 144 verses 3 to 4, ang sabi po, Panginoon, ano ang tao upang iyong kilalanin siya? O ang anak ng tao upang iyong pahalagahan siya? Ang tao ay parang walang kabuluhan. Ang kanyang mga kaarawan ay parang lilim na napaparang. Okay? What is man that you are so mindful of him? So this speaks of God's personal care. God personally takes care of you and I. You are not just a face in the crowd. He identifies you as His own. So verse 7, ang sabi po, though 1,000 fall at your side, though 10,000 are dying around you,
These evils will not touch you. Yan po ang sinasabi ng verse 7. And also, makikita rin po natin, bukod sa kanyang masigasig na pagsasanggalang, personal na pagkalinga, we also see in these verses ang kanyang pagkakaloob ng mga tagapangalagang anghel. Meron po pala tayong dahilan para maniwala sa mga guardian angels as it is expressed in Scripture. So verses 11 to 12 ng Psalm 91, ang sabi, "For He will order His angels to protect you wherever you go. They will hold you up with their hands so you won't even hurt your foot on a stone." Pero sa kabilang banda, maaaring tinatanong mo ngayon habang ikaw ay nakikinig, bakit parang hindi naman consistent? Kasi minsan aksidente pa rin naman tayo, minsan napapahamak pa rin ako. At tinutulugan ba ako ng mga anghel ko? Kapag may mga pagkakataon na ako'y na-aksidente at nagkakasakit, ang ibig ba sabihin nun, nagsisiesta time ang mga guardian angels ko? Well, Satan used the same logic, used the same text to tempt Jesus in the wilderness to drive the same point. We see that in Matthew 4, verse 6. Ang gusto po ni Satan ay mapagdudahan natin ang mga pangako ng Diyos. Ang gusto niya ipaisip sa atin walang karapatan na kahit anumang masasamang pangyayari na kumapit sa ating buhay. So, He wants us to believe that if we trust God, nothing bad will ever happen to us. So, ang ibig sabihin, ang gusto niya ipaisip sa atin, kapag may nangyaring masama, may problema. May problema sa pangako ng Diyos. So, mabibigyan na natin ng Diyos sa sinungaling. So, that's the trick of Satan. Pero sa totoo lang po, kahit ang mga anak ng Diyos ay nakararanas din po ng mga hindi kaaya-ayang bagay. And we all know that. We are familiar, we are acquainted with sufferings and pain. Hindi po tayo exempted sa mga hirap at pasakit. Pero ang paganda po sa ating mga Kristiyano, hindi nakabatay sa personal nating karanasan ang katotohanan na tapat ang Diyos sa kanyang mga ipinangako. So dapat mo nga lang maunawaan na may mas malalim pa sa inaakala mong proteksyon ang iginagawad sa iyo ng Panginoon. At itutuloy po natin ang usapan sa ilalim po ng ikatlong punto natin. We will deal with that question sa ating third point. And our third point is, in His presence, we receive His steady promise. In His presence, we receive His steady promise. Makikita po natin ito outlined in verses 14 to 16. Ang sabi po sa verses 14 to 15, the Lord says, "I will rescue those who love me. I will protect those who trust in my name. When they call on me, I will answer. I will be with them in trouble. I will rescue and honor them." So in these verses, maliwanag po na hindi ipinangako ng Diyos na hindi katatablan ng mga paghihirap na pangkaraniwan sa isang tao. He wants us to be aware that there will be consistent attacks against the children of God. Kung ang intensyon niya ay gawin kang immune sa iba't ibang mga pasakit ng buhay, edi sana dinala ka na niya sa langit kaagad nung sinuko mo ang buhay mo sa Kanya. But it's not the case. Instead, He promised that even in the midst of trouble, He will be with us. So in this case, hindi nagmamatter kung anong sitwasyon natin. In this case, hindi nagmamatter kung gaano kagulo sa paligid at kung gaano ka-alarming ang ating sitwasyon. What matters most is who is with us in our troubles. Sino ang kasama natin sa banta ng panganib? And the Lord made a promise. He is with us even in the midst of our troubles. Sa daigdig na ito, makakaranas ka ng iba't ibang mga pagsubok, mga paghihirap, pananakit ng damdamin, kakapusan, epidemya, at kung ano-ano pa. Pero wala sa mga iyon ang may kakayahang magwasak sa iyo. That's basically what Psalm 91 meant to all of us. Na sa kabila ng mga karaniwang pag-atake ng kaaway, no weapon formed against us will stand.
walang makapananaig na nakapangyarihan o kagamitan at kaaway para wasakin ang mga anak ng Diyos. And even in John 16 verse 33, ang sabi ni Jesus, I have told you all this so that you may have peace in me. Here on earth you will have many trials and sorrows, but take heart because I have overcome the world. John 16 verse 33. O ayan ha, makikita natin meron pa ang word na ginamit, sabi many trials and sorrows. This world promises troubles. This world promises trials day after day. Sa kabilang banda, it is only Jesus who can promise us peace amidst our trials and sufferings. Verse 16, ito po ang sabi, I will reward them with a long life and give them my salvation. Isa po na relevant na verse makikita po natin sa Luke 21 verses 16 to 18. Ang sabi, even those closest to you, your parents, your brothers, relatives, and friends will betray you. They will even kill some of you, sabi na sa kanyang mga disciples. And everyone will hate you because you are my followers. But not a hair of your head will perish. By standing firm, you will win your souls. So sinasabi ni Jesus, oo, hindi ka exempted. Bad things can happen to you. Pwede kang pagtaksilan, saktan, patayin. Pero anak, your soul is secure under my wings. The eternal and most important part of your being is safe in my embrace. And that is consistent. That is my steady promise. At huwag mong kalilimutan, ipinagsasanggalang niya ang iyong kaluluwa. Bumagsak sa kanya ang lahat ng sumpa na dapat sanay sa iyo tatama. Jesus hid you under His wings when He died on the cross for you. Ang sabi sa Galatians 3 verse 13, Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. For it is written, cursed is everyone who is hanged on a tree. Again, Galatians 3:13. Let us be reminded once again of the truths contained in Psalm 91. Number one, in His presence we find our safest place. Number two, in His presence we receive His sure protection. In His presence we embrace His steady promise. A blessed church, sa gitna ng banta ng COVID-19 at sa kahit anong sitwasyon ng buhay natin, maging sa kalagitnaan ng mga pasakit, maging sa pinakamadilim na bahagi ng ating buhay, hindi niya tayo iiwan. Ipinagsasanggalang at pananatilihin niya tayong matagumpay sa kanyang piling. Tulad ng isang inahing agila, itinatago niya tayo sa ilalim ng kanyang mga bagpak. So, ang ibig sabihin nun, patuloy na magtiwala, manalangin, at mapanata. Pumigil po tayo at manalangin sa ating Panginoon. O Diyos na buhay, Ikaw po ay aming itinataas, walang ibang katulad mo. Salamat po sa iyong pangako ng paggabay, ng pag-iingat, ng iyong pagmamahal. Ikaw po ay matibay na sandigan. Panginoon, wala na po kami ibang pwedeng mapagtaguan kundi ang iyong presensya po lamang. Your presence is our safe dwelling. At salamat po sa kabila, Lord, na kabi-kabilang mga bad news na naranasan namin sa aming buhay, na nanatili ang katotohanan na kasama ka po namin, Lord. You will never leave us nor forsake us. Your presence is always with us, even to the ends of the earth. Whatever happens in our lives, in whatever situation, your presence is certain. At Lord, malugod ka sa patuloy naming pananalangin, pagtitiwala, at patuloy mong panatagin ang aming mga isipan, ang aming mga puso. Dalangin po namin sama-sama, Panginoon, ang pagsugpo sa epidemya na kumakalat, Panginoon, sa aming bayan at sa ibang bahagi ng daigdig. Lord, we pray
as one people, as one flock, Lord. We pray for your mercy. We humble ourselves, acknowledging, Lord, na ikaw lang po may kakayahang magpapigil ng mga ito. Lord, we acknowledge your power. We acknowledge what you can do in our situation. But even in the midst of our sufferings, even in the midst of our waiting, we will abide, we will dwell in your presence. In your presence, Lord God, we are safe and secure. In the name of Jesus we pray. Everybody say, Amen. Amen. Sa pagkakataon ito, inanyahan ko po kayo na itaas ang inyong kamay sa screen bilang pagtanggap ng pagpapala mula sa Panginoon. Now all glory to God who is able to keep you from falling away and will bring you with great fault. Will bring you with great joy into His glorious presence without a single fault. All glory to Him who alone is God, our Savior through Jesus Christ our Lord. All glory, majesty, power, and authority are His before all time, and in the present and beyond all time. Amen. Purihin po ang Panginoon. Isang magandang umaga po sa atin, brothers and sisters ng Blessed Church. For some announcement po, all events po will be canceled. Kasama po dito yung ating sub-group, youth camp, bus evangelism. Ito po ay in response po sa ating panukala ng gobyerno. And the elder will reach out po sa ating mga deacons for further details. And pinapaalala po ng ating pong mga leaders po with regards po sa ating offertory and tithes na be disciplined, na i-keep po natin ito ngayon. And then kapag nag-announce na po for the worship service po ay atin po ito ipagkaloob sa Lord accordingly. So yung materials po na discuss po ni Pastor ay i-share po natin. I-inform na lang po din namin kayo at sa ating next service. So yun lamang po, maraming salamat. Miss you! Miss you, ABC! We miss you, ABC! Group hug later! Thank you, Lord. Ayan, so that will end po our worship service and live streaming. So kita-kits po tayo ng miss po natin ang isa't isa. Patuloy po tayo manalangin. See you all. Let's break. I-end ko na. I'm sorry ba ako? Gusto mo i-print mo muna yung camera.